Makulay ang buhay kapag may ginisang gulay. Kaya't umpisahan na natin mga bes. Ihanda agad ang ating mahiwagang kawali, lagyan ng cooking oil, at pagkatapos niyan ay ilagay na natin itong chicken liver. Inuuna natin ito mga besh kasi madali itong maluto at kapag nasobrahan ay nagkakalasog-lasog ito. Nilagyan lang natin yan ng asin at yung ating hindi mabilang-bilang na marites. Halu-haluin lang mga besh na may kasamang kembot at yun ay kung gusto nyo lang naman. At pagkatapos nan ay hanguin na natin muna ito. At dito rin sa pinagprituhan ng ating chicken liver natin gigisahin yung ating minced garlic. At isusunod na natin dyan na kanyang kapartner na sibuyas o onion. At ilalagay na natin itong ating chicken gizzard at half breast chicken. Ito kasing dalawang ito mga besh ay medyo may katigasan ng ulo. May katigasan ng mga laman ito. At syempre, pagdating dito, mag-a-add tayo ng garlic powder at yung ating hindi mabilang-bilang na marites. Laging kasama yan, hindi mawawala. Tinakpan and after 15 minutes, ayan nga mga besh, lumabas na yung pinakakatas ng ating chicken at medyo malambot-lambot na talaga sila. Isunod na natin itong ating carrot na nakabubuti sa ating mga mata at nakakapagpalinaw ng ating paningin. Ilagay na rin natin itong ating red and green bell pepper. Nako, itong mga besh huwag natin i-overcook, dapat half cook lang. At dito mga besh, ang tawag sa amin dito sa Bulacan ay chicharo. Ganyan din ba ang tawag sa inyo? At syempre, yung aking paborito ng Wonder Pets. Ay, mali-mali. Celery pala. Isunod na rin natin yung ating white onion. Talaga mga besh, bandang huli ko inilalagay ito para malutong-lutong pag kinain natin ito. At yung ating chicken liver ay ilalagay na rin natin. Ang dami niyang sahog. At hindi pa natatapos dyan mga besh. Siyempre, lalagyan din natin ang ating pechay bagyo. O kung wala naman kayo niyan mga besh, ay kahit na repolyo. Ang importante, may gulay kayo na ilalagay rito. At ilagay na rin natin ang ating quail eggs mga besh. Yan lang naman ay optional. Yan naman ay kung gusto nyo lang o hindi. Madali namang kausap si Aling Buningning. Kung napapansin nyo mga besh, hindi na gumagamit si Aling Buningning ng magic. Dahil naisip-isip ko at kapag tinitikman ko, ay hindi na kailangan ng mga ito dahil kumpleto na ang sangkap na inilalagay natin dito. Naglagay din ako ng 2 sachet oyster sauce, garlic powder, salt, at yung ating di mabilang-bilang na marites. Halu-haluin lang natin mga besh na magkasama-sama yung inilagay nating huling pampalasa. At eto na ang palaging sambit ni Aling Buningning. Ihanda ang mainit-init na kanin at tayo na kumain. Thank you for watching. Bye!